Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, maganda po ang topic po natin ngayon, no? Yung emergency fund ba? Safe ba itong ipasok sa dividend investing? Ayan ang pag-uusapan po natin, no? Kasi galing po ito, no? Sa question po ito ng isang relative ko po, no? Nakikinig sa aking channel. Thank you! Thank you so much, no? So, ang sabi niya po, no? Meron kasi siyang emergency fund at medyo nagugustuhan din niya yung dividend investing. So, ang tanong niya sa akin, no, safe ba kung ilalagay niya yung emergency fund niya sa dividend investing? Alright, no? So, ito po ang topic natin ngayon. So, ito po ang kailangan niyo po maintindihan po, no? Pag pinag-uusapan po yung mga ganitong bagay, no? Pag nag-invest po tayo sa stock market, may dalawang risk po tayong kinakaharap po dyan, no? Generally lang po, no? Pag price po ang pinag-uusapan, no? Dalawang type of risk, no? Yung unang risk is permanent loss of capital. Yung loss mo, wala na, permanent yan. Habang buhay ka ng lugi, no? Ano ibig sabihin yan? Ito yung tipong napasakay ka sa hype, no? May isang stock na sinakyan mo kasi nagkaroon ng hype train, no? Maraming bumibili niyan. So, nabili mo siya ng mahal, no? And nung nabili mo siya ng mahal, hindi pala siya worth it. At maraming ganyang pangyayari. At halos lahat po ng investor sa market po, sa stock market, ay nasubukan at natikman na po yung ganitong kapait na kapalaran. Nabili mo ng mahal tapos bumagsak ng 50% or more. Tapos antay ka ng antay, ilang taon mo nang inaantay, parang nawawalan ka na ng pag-asa na umangat pa yung nabili mo. Yung tipong nabili mo ng 16 pesos, ngayon, dos na ng 2 pesos. Tapos, wala, ayaw talaga. Ayaw na talagang umangat. Ayun ang permanent loss of capital na tinatawag. At nangyayari po ito in the following scenario. Hindi lang, not limited to this scenario, pero could happen in these scenarios po. No? Una, hype lang talaga at mukhang worthless talaga yung stock. Wala siya talagang worth, no? Ang pangit talaga ng business. Or another case po talaga is nagbago yung negosyo. Nung una maganda siya talaga. Kaya lang sinama ang palad, ang daming kamalasan. Siguro nangyari, ayun, pabagsak na po yung business. So yung price po niyan ay hindi na po aangat. Or from the very beginning, dahil nga po hype siya, no? Napaglaruan po talaga ng mga traders at umat at lumipad ang price niya to the moon. At pero hindi naman pala talaga yun ang worth niya. Baka initially talagang dos lang talaga ang worth niya. Kaya lang napalipad ng mga traders, umabot ng 16. So yan po mga nangyayari po dyan. No? So kahit pag tinawag na permanent loss of capital, kasi kahit 20 years ka mag-antay, baka hindi na talaga bumalik sa presyo na nabili mo. At naiintindihan po ito ng marami at matatagal po nag-invest sa stock market. Kasi for isang beses sa buhay po natin, nasubukan po natin ito. No? Ayan, permanent na hindi babalik ang pera mo. Kaya permanent loss of capital. No? Yung pangalawang risk, yung tinatawag na volatility risk. Volatile. Pag sinabi volatile, malikot. Kasi yung price sa stock market, malikot po yan. Araw-araw gumagalaw po yan. Tataas, bababa. Minsan mataas, minsan bababa, minsan mataas, minsan mababa, no? Ayan. So parang ganyan, ang likot-likot po niya. Minsan mahal, minsan mura, minsan mahal, minsan mura. Ganun po talaga kasi price discovery po, no? Pag sinabi stock market, no? Pero as long as nabili mo naman ng mura yung stock, no? Mura mo siya nabili than what it is worth, no? And tapos maganda naman yung business, it's growing. Alam po natin na in general, kahit na malikot po yan, pataas po ang trend po niyan. Dito po yung kaninang graph na pinakita kong malikot, kinat ko siya sa bandang gitna. Pero pag zoom out mo, pag tinignan mo yung long term niya, paangat naman po. No? So yun po ang ibig po nating sabihin. Basta as long as nabili mo na mura yung stock, tapos growing naman siya, paganda yung business, in the long term, aangat po yan. May volatility risk ka lang po in the short term. Pero in the long term, maganda po yan. Wala kang permanent loss of capital po dyan, no? Ayan. Kaya lang ang problema po with emergency. Pag sinabi pong emergency, hindi mo kasi alam kung kailan mangyayari ang iyong emergency. Malikot ang stock market. What if natapat yung emergency mo kung kailan mababa yung price? And worse, mas mababa siya kung kailan mo siya nabili, yung magkano mo siya nabili. So, mafo-force yang ibenta yung investment mo ng palugi. Kahit napaangat yung negosyo, kahit napaangat yung stock, pwedeng in the short term talaga, bumaba siya bigla at doon pa natapat yung emergency mo. Ayun ang problema, no? So, pwede kang malugi. Kasi you are forced to liquidate
sa maling oras. Ayun, tamang tao, maling oras. Galon eh, no? Ayan, nakita mo na yung jowa na yung talagang love of your life. Kaya lang, ang bata nyo pa. Tapos, ayaw kang payagan ng magulang mo. Ayun, no? You're forced to liquidate sa maling oras. No? Tama ka, pero mali ka pa din. No? Kasi ang ganda nung stock na binili mo, ang ganda nung price na nabili mo siya. Kaya lang, ayun eh, mali yung oras na nabenta mo siya. Wrong time to sell. And also, another consideration po, kaya hindi po minsan magandang idea po no, na yung emergency fund nilalagay natin sa stock market. Kasi po, some brokers takes 3 days, no? Para bago mailabas yung pera, bago pumasok sa bank account mo pa yun. O tapos sa bank account, tsaka mo pa siya pupuntahan sa banko para mag-withdraw ka. Eh what if kailangan mo na yung pera instantly? Emergency nga kasi. So yun, another thing po to consider. So in general, everything is up to you. Pero kung ako po tatanong, just my own opinion lang po, hindi po magandang idea ilagay ang emergency fund sa dividend stock, no, or any market-based investment or any stocks, ganyan po, no, kasi may volatility risk, no, at hindi po natin nakokontrol ang volatility, kung kailan siya mataas, kailan mababa, hindi natin makokontrol, at hindi rin natin nakokontrol ang timing ng emergency. Ayun, no, so yung ilalagay mo sa stocks, no, kung mag-invest ka sa dividends or sa anumang stocks, dapat long term, hindi mo kailangan yung pera. Excess siya talaga. Sa tingin mo, hindi mo siya talaga bigla-biglang kakailanganin. Hiwalay yung pang-investment mo sa stocks, hiwalay po yung pang-emergency, no? Para nandun lang siya and it's working its magic. Gano'n, no? Ayan. So, for emergency money, pwede po natin i-consider is to use high-yield accounts. Sa ngayon po, nauuso yung mga, digital bank kasi nasa 4% mataas yung tubo po doon, no? And yet, may flexibility ka pa rin to withdraw your money anytime na kailangan mo. At may tubo nga na mataas, no? So, hindi ka naman malulugi sa inflation, no? Kasi may laban ka naman. So, yon. So, for emergency money, sa ibang bansa, may mga normal na account na mataas ang tubo, no? Kausap ko lang yung kaibigan ko po, no? Yung office mate ko sa Cluj. May mga ganun po sa kanila sa Europe, no? Pero sa atin, sa Pilipinas, yan, pwede digital bank, no? Ayan, no? So may nagtatanong naman po, no? Bonus na lang po ito, no? Kailangan pa ba ng emergency fund? Kasi may nagko-comment, sayang kung ilalagay, kung magtatabi ka pa for emergency fund, sayang yung kikitain mo na malaki sa stock. Sayang sayang opportunity, no? So ang masasagot ko naman po dyan, trust me, no, sa edad ko po na ito, life is very unpredictable, no? Minsan kasi nananahimik ka lang Lahat araw-araw pare-parehas na. Papasok ka sa school, uuwi ka, kausap mo magulang mo, pasok ka sa school, uuwi ka, kausap mo magulang mo, o kaya pasok ka sa trabaho, pag-uwi mo, andyan yung asawa mo, anak mo, gano'n, no? Tapos boom! Bigla na lang out of nowhere, something crazy ang mangyayari sa'yo, no? Nangyayari po talaga sa buhay po yan. Napaka-unpredictable. And trust me, maraming beses na po ako naghatid ng mahal sa buhay sa hospital at sementeryo. Kasi sinasabi ko po sa inyo lahat, yes, kailangan niyo po ng emergency fund. Alright? Okay. At hanggang doon lang ang daldalan natin ngayon. Sana may natutunan po kayo. Ayan po. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwento po tayo sa baba. God bless po sa inyo. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.